Noli Me Tangere. Chapter 5. Isang bituin sa madilim na gabi. Let's have a recap. Sa Chapter 4, natuklasan ni Ibarra ang matagal na niyang hinahanap na sagot. Ang masakit na katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama, si Don Rafael. Ikinuwento ni Teniente Guevara ang lahat. Kung paanong sa kabila ng pagiging mabuting tao ni Don Rafael, siya'y tinuring na heretiko at pilibustero. Kinasuhan ng pagpatay sa isang kolektor at iniwan para mamatay sa kulungan, mag-isa at walang katarungan. Hindi biro ang galit at lungkot na nararamdaman ni Ibarra. At ngayon, sa Chapter 5, makikita natin ang bigat ng emosyon niya habang mag-isa siyang humaharap sa dilim ng gabi at dilim ng katotohanan. Tahimik na gabi, magulong isipan. Pagbalik ni Ibarra sa kanyang kwarto sa hotel, naupo siya sa tabi ng bintana. Tanaw mula roon ang ilog at ang liwanag ng kabilang pampang. May tumutugtog na musika. Marahil ay may salusalo sa kalapit na bahay. Ang mga ilaw, ang tunog ng violin, at ang kislap ng gabi ay tila paanyaya ng isang masayang mundo. Pero wala si Ibarra sa mood para magmasid o makisaya. Hindi niya pinansin ang liwanag, ang musika, o ang sayaw sa kabilang bahay. Ang katawan niya nasa kwarto, pero ang isip niya nasa kulungan kung saan namatay ang ama niya. Imahinasyong mas masakit pa sa katotohanan. Habang nakaupo, nagsimula siyang mag-isip. At ang mga iniisip niya ay hindi lang alaala, kundi para na ring isang living nightmare. Sa kanyang isip, nakita niya ang imahe ng isang madilim, maruming selda. Sa sahig, may banig. Nandoon ang isang matandang lalaking naghihingalo, walang kasama, umiiyak, at tumatawag sa pangalan niya. At sa kabilang banda ng kanyang imahinasyon, may isang lalaking nagbubunyi, tumatawa, at umiinom ng alak. Isa siyang binata, walang pakialam, napapaligiran ng kasiyahan. Ang matanda, ang kanyang ama. Ang binata, siya mismo. At ang pangalang inuulit-ulit ng matanda. Ang pangalan niya, Crisostomo. In short, may guilt, may kirot, may lalim ang pagninilay ni Ibarra. Ito ang true face ng grief. Late realization, regret, and anger. Important tip, ito ang metaphorical scene sa isip ni Ibarra na ipapakita kung gaano siya nabobother sa hindi niya pagkakaalam sa nangyari habang nasa Europa siya. Sa kabilang bahay, may kasayahan. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa isipan ni Ibarra, sa kabilang ilog, masaya ang mga tao. Mula sa may bintana, makikita sana ang isang engrandeng party kung tumingin lang siya. Sa gitna ng ilaw at musika, may isang napakagandang dalaga, parang diwata sa entablado. Nakasuot siya ng kasuotang Pilipinyana. May kwintas na kumikislap at mukhang anghel sa malaporsilanan niyang balat. Pinalilibutan siya ng mga tao. Inchik, Kastila, Pilipino, pari, sundalo. Pati si Padre Damaso ay nandoon at nakangiti sa kanya. Si Padre Sibila, andun din, kausap ang dalaga. At ang paboritong social climber, si Doña Victorina, abalang inaayos ang buhok ng babae. Nilalagyan ng perlas at diamante. Pero tandaan, hindi pa pinapangalanan kung sino ang dalagang ito sa chapter na to. Kaya sa kwento na ito, hindi natin siya muna tatawagin sa name niya. Ito ang unang beses na ipinakita siya sa nobela. At kahit hindi siya pinangalanan, halata na kung sino ito. Pero hindi ito nakita ni Ibarra. Sa kabila ng engrandeng tagpo sa kabilang bahay, hindi ito nakita ni Ibarra, ni hindi siya tumingin. Para sa kanya, ang gabi ay punong-puno ng pighati. Ang imahe ng ama niya, nag-iisa sa huling sandali, ay mas matingkad kaysa kahit anong liwanag o musika. At kahit matapos na ang musika, mamatay ang mga ilaw at tumahimik ang lahat, naririnig pa rin niya sa isip ang boses ng kanyang ama, tumatawag sa kanya. Crisostomo.
Ang nagbabantay. Tahimik ang Maynila. Naririnig lang ang tilaok ng manok, kampana ng simbahan, at hakbang ng mga gwardiya sibil. Unti-unting lumitaw ang maputlang buwan sa langit. Para bang buong mundo ay nagpapahinga na. Kahit si Ibarra, sa sobrang pagod sa biyahe at emosyon, ay unti-unting nakatulog. Pero hindi lahat ay natulog. Ang Pransiskanong hindi natutulog. Habang natutulog na si Ibarra, pagod sa bigat ng kanyang nararamdaman, may isang taong hindi natutulog. Isang batang praileng Pransiskano. Payat, maputla, tahimik. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang selda, nakasilip sa bintana, tulala rin. Nakatingin sa langit, nakatitig sa isang bituin sa gitna ng dilim. Ang bituin, unti-unting nawala. Sumikat ang buwan, lumiwanag ang paligid. Pero siya, hindi gumalaw. Tila may malalim na iniisip. Important tip! Maraming nagde-debate kung sino talaga ang Fransiskanong ito. Pero sa chapter na ito, wala pa ring pangalan na binibigay. Bawal muna ang spoilers. Focus tayo sa symbolism. Siya ang bantay sa gabi. Ipinapakilala siya dito bilang isang misteryosong karakter. Tahimik pero mapagmasid. Habang lahat ay natutulog, siya ay gising. Bakit? Yan ang malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Character Commentary, Crisostomo Ibarra. Sa chapter na to, nakita natin ang emosyonal at introspective side niya. Hindi lang siya boses ng kabataan at reform, kundi isang anak na wounded ang puso. Ang Fransiskanong pari. Isa siyang silent observer at mukhang may sariling bit-bit na problema. Intriguing, di ba? Abangan. Yung dalagang di pinangalanan. Sobrang ganda raw niya, parang diwata. Pero again, huwag pa muna nating sabihin ang pangalan niya sa chapter 5. Hintayin natin ang tamang panahon. Theme and reflection. Ang chapter 5 ay tungkol sa lungkot, guilt, at mga multo ng nakaraan. Hindi lang literal, kundi emosyonal. Minsan, mas masakit ang hindi mo nasabi habang buhay pa ang isang tao kaysa sa mga nasabi mo sa kanyang harapan nung buhay pa sila. Ito rin ay komentary sa magkakaibang mundo ng mayayaman at ng mga taong nagdadalamhati. At yan ang buong kwento ng chapter 5. Isang bituin sa gitna ng dilim. Sa susunod na kabanata, mas makikilala pa natin ang mga karakter sa paligid ni Ibarra. Lalo na ang big boss ng Binondo, si Kapitan Tiago. May mga questions na pwede mong sagutin para malaman mo kung papasa ka ba sa quizzes nyo. I-share mo na rin ang video na to sa mga friends mo na kailangan ng tamang review lang. Here we go! Saan nakapwesto si Ibarra habang siya ay nagmumuni-muni? Sa hotel room niya, tanaw ang ilog. Ano ang eksena sa kabilang bahay habang nagmumuni-muni si Ibarra? May kasayahan o party. Sino ang matandang lalaking nakita ni Ibarra sa kanyang imahinasyon? Don Rafael Ibarra. Ano ang pamagat ng kabanata? Isang bituin sa gitna ng dilim. Like mo to kung natulungan kang maintindihan ang chapter 5. Comment mo naman kung sino ang hula mo sa batang praileng Pransiskano at yung dalagang di pinangalanan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa buong No Limit Tanggere series natin. Kita-kits sa chapter 6, Kapitan Tiago.